Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Narito naman po ang inyong pong lingkod, si Brother Danny De Vera. I hope and I pray na lahat po kayo ay nasa ligtas na mga nakalagayan despite of so many floods around the area of Metro Manila at dito rin po sa ating lugar. At tayo po ngayon ay mag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Na pinamagatan po natin ang paglason ng ating kaisipan. The impact of what we see and hear. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, madaling matukso ang tao na maniwala kagad sa mga sabi-sabi. Kung minsan, sa pagtingin pa lang natin, nandun na kagad ang mga bagay na panghuhusga natin. So, sa gabing ito, paano po ba nalalason ang kaisipan ng bawat isa? Maaring alam ninyo, maaring alam natin ng bawat isa sa inyo ngayon na nanonood. Ngunit narito po ang mga bagay-bagay tungkol po sa salita ng Panginoon para malaman natin paano nga ba nalalason ang ating kaisipan. Paano ba tayo nalalason sa mga ating nakikita o ang epekto ng ating mga nakikita at mga narinig sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ngayon po, samahan niyo po ako sa unang panalangin natin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O Lord God in heaven, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa aming buhay, sa pagligtas mo sa aming lahat, Panginoon Diyos. Dito po sa nagdaanan naman na kalamidad sa aming paligid, dinadalangin namin, Panginoon, ang maraming kapwa-tao namin na naapektuhan, kapatiran, na naapektuhan ng bahang ito. All over na po, Panginoon, ang bahang ito, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Panginoon Diyos, dalangin namin na mga namumuno sa aming bansa ay makita ang suliraning ito. Dinadalangin po namin ito. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga nakikita namin, mga naririnig namin, ay huwag kagad kaming padalot-dalot na magpadala. Sapagkat dito po, kuminsan kung ano po nakita at narinig namin, ito rin pala ang naglalason ng aming kaisipan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan sa gabing ito ang mga pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan kami ng banal na espiritu upang maunawaan ito. At higit sa lahat, kami po ay humingi ng tawad sa mga nagawa namin pagkukulang pagkakasala sa iyo. Sa mga oras din ito, Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga kapatid namin dumaraan po sa karamdamang pisikal. Sila po ay pagalingin mo. Sa mga kapatid namin, kaibigan, Panginoon, kung saan sila ay may struggling po, Panginoon, nag-struggle po sila sa mga bagay-bagay ng kamunduhan. Dalangin namin, Panginoon, na alisin mo sila rito. Alisin mo ang pagkalaso ng kanilang mga kaisipan upang kaming lahat ay matuwid sa iyong harapan. Salamat po muli, Ama. Ito ang dalangin namin, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyo. Sa ating pong pag-aaral sa gabing ito na mayroong kaugnayan sa ating buhay. Madalas, ang tao madali maniwala sa mga narinig, madali kagad pumatol sa mga bagay na narinig natin, bagamat ito naman pala ay walang makatotohanan. Kumbaga sa paghuhusga, pag-imbestiga, kailangan muna makita ang ebidensya bago ito maghusga. Pero sa panahon natin ngayon, madalas nalalason ang mga kaisipan ng tao. So, dito po sa gabing ito, sa ating pag-aaral, narito po, makita natin, so, sa panahon, turo po ng mga Buddhist na tinatawag, the three poisons, tatlong lason daw po, ang unang-una, ang ignorance, attachment, and aversion, are the primary causes that keep sentient being trapped in samsara, sa kanilang salita po. These three poisons are said to be the root of all other mental states ayon sa kanilang katuruan sa mga Buddhist that cloud the mind and manifest in unwholesome action. Kaya po mayroon din magandang mga resulta pag-action natin, pagkilo. Kleshas include states of mind such as anxiety, fear, anger, jealousy, desire, depression, etc. So poison, delusion, attachment, and aversion. Sa salita ng mga Buddhist o sa mga tinatawag nila, meron silang tinatawag ng moha. So sa wikang English, confusion o ignorance.
So yun po yung nagiging dadala sa atin ng delusion. Yung attachment natin, nandun po yung desire, sensuality, kasakiman, greed na binabanggit. Yung aversion po, yan po yung tinatawag nating hatred. So tatlong lason po na ayon sa Buddhist teaching, tinatawag natin na may kaugnayan din po sa ating pagkatao. So ngayon po, tingnan po natin sa Biblia. Sa Acts chapter 14 verse 1 to 7, basahin po natin sa wikang English. Now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews. And so he spoke that a great multitude, both of the Jews and of the Greeks, believed. So pansinin niyo po, Jews and the Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. So nandun po yung panahon na yan. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the multitude of the city was divided, part sided with the Jews and part with the apostles. Nahati po. And when a violent attempt was made by both the Gentiles and Jews with their rulers to abuse and stone them, yung mga apostol po, no, abatuhin, they became aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia and to the surrounding region, and they were preaching the gospel there. So, pansinin niyo po ang epekto na po, ang epekto ng narinig ng mga tao, kaya po na sila ay na-divide na po, na para ba sila ay nalason sa kanilang mga kaisipan, mga maling sinasabi tungkol doon sa mga apostol at sa mga sumusunod sa apostol. Dito po, maraming uri ng lason. Ang mercury, nakakalason. Tetradotoxin, isang lason po yan. Alam niyo po yung isda na nasa ilalim ng dagat. Yan, pag natusok ka daw niyan. Cyanide, ayan po. Ano po. Then, sabi dito, strychnine, lason po. Then, resin. Tapos po, batrachotoxin. Yan, mga lason. Nerve gas, alam natin, BX, sarin. Then, isang-isa, polonium. Mga lason po yan. Ito pa isa. Botulinum toxin or Batax kung tawagin. Then amatoxin. Then brodipacum. Then cytotoxins, neurotoxins, hemotoxins. Puro toxins po, ano po. Maraming toxin sa katawan natin. Kaya nga po tatanggal tayo ng mga toxin sa katawan. Nakakalason yan. Kung titignan natin. No? So, isang bagay na maunawaan natin, mga lason na nakamamatay. Ano po? Okay? So, sa gabing ito, the poisoning of our minds, the impact of what we see and hear. How many of us would knowingly eat something we knew was poisonous? Alam mo nang may lason, iinumin mo pa. Ilan sa atin may ganyan? Alam mo nang may lason, kakainin mo pa. Wala naman siguro, ano po, kung makita natin. So, naalala ko si Snow White. Doon binigyan ng apple. Di ba? Nakita doon, binigay sa kanya at kinain niya. Alam po ba niya may lason? Hindi. Hindi niya po alam na may lason yon. So, birang taong ganyan. Alam mo na may lason, kakainin mo pa. Hindi po na gagawin yan. Meron naman po, because of depression, talagang naglalason sa buhay nila. Umiinom ng mga Baygon, mga overdose, yung mga bagay na ganun. Because of depression, pinatawag natin, na binabanggit. So dito po, kung titignan natin, ilan din po sa atin, sabi niyan, alam mo nang makamandang ang ahas, dadakotin mo pa. Kumaga sa ano, alam mo na yung ugali ng tao, alang obra. Kakusapin mo pa, kung kayo isama ka pa. So, nandalason ang naisip natin. Marami po tayong ganyan. May mga Kristiyano pong alakobra ang ugali. Tingnan natin sa buhay natin. May kilala po ang ganyan, cobra. So, kung titingnan natin, how many of us would knowingly pick up black mamba, the poisonous snake? Alam mo ng poison, kunin mo pa. Nakikita natin yan, mga may dumadakot ng asa, no po, sa India,
sa Thailand, maganong bagay. So, delikado po yan. Huwag niyo pong dadakutin ng ahas. Ano po? Diba? Kaya, ibig sabihin, huwag po kayo makisama sa mga ahas. Aahasin po kayo niyan. Lason po yan. Ano po? Yan. Ngayon, how many of us would knowingly accept words? Ayan. Ito po nagiging problema ng tao eh. Hindi niyo po yung sa salita. Ito nagiging problema ng tao eh. No? Accept words, thought, filosofiya, aral, no? Or images, pictures, videos, imagination, etc. Kung ano naririnig mo, kung ano nakikita mo. If you know, they will destroy us spiritually. So alam mo nang sisirain ka spiritually, pero naniniwala pa din tayo sa mga sabi-sabi. Tinatanggap pa rin natin yung mga sabi-sabing mali. Alam mo nang mali, tatanggapin mo pa. Di ba? Kasi yun mga bagay na ganun eh. Then, pictures, videos, alam mo nang masama eh. Alam mo nang masama yung mga video eh. Pero kung titignan mo, no, sisirain na spiritually mo, pero tinatanggap pa din natin. Marami pong ganyan pa rin. Po, ngayon, mga kapatid, ilan sa atin ang ganyan? Ilan sa atin ang ganyan? Na natin. Now, dito po sa James chapter 1, verse 13 to 15. Pansinin niyo po sinabi, ganda po ito. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and entice. So, tutuksuin daw tayo. Tinan mo po, kapag nandun yung pagnanasa natin. Kung baka sa ano eh, nakita mo na ang ganda ng mansanas. Pero alam mo may lason. Ano po? Kakainin mo pa din. Doon po yun eh. Ano po? Alam mo na yung kapatid mo, mali ang ginagawa, tinuturo. Kuminsan, sinasamahan mo pa eh. Inaayunan mo pa. Yan po yung mga ganong bagay. Kaya natutukso ka doon. Kaya sabi niya, then when desire, hindi pa naman kasalanan yung desire NT. Pero pag ang desire mo daw, ito ay para bang conceive. Kung baka sa ano, umumbok na. Ayan. Ito ay manganganak na ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag dumaki na yan, brings forth death. Magdadala sa iyo ng kamatayan. Anong kamatayan niya? Marami. Diba? Kunyari, ito, kapatid, ganito, nang sabi-sabi sa iyo, natukso ka, napakinggan siya, nagkaso na isip mo, dyan na kasalanan, lalaki ng lalaki yan, ano mangyayari? Mamamatay na relasyon. Wala na kayong relasyon. See? Kumbaga sa iglesia, bulong-bulungan, sabi-sabi, division dito, division doon, patay na ang iglesia. So yun po mangyayari. Bakit po? Saan bang galing ang mga panunukso? Tandaan nyo, ang Diyos hindi manunukso ha. Temptation is appealing poison. Nag-a-appeal po yan ng lason eh. The source, Satanas. Si Satanas, kailanman, puro lason ko binibigay niya sa tao. Wala pong sinasapian ng Diablo ngayon. Hindi po totoo yung sinasapian ng demonyo. Sa isip lang po tayo. Yun po ginagawa niyan. No? The means, the flesh. The result, spiritual death. At may gamot po dyan. Si Jesus. Kapag nawala si Jesus sa buhay mo, that the time, malalason ka na po ng kamunduhan. Nandiyan, kuminsan, bumibigay tayo sa tinatawag nating homosexuality because of ating pagnanais. Bumibigay tayo sa mga tukso ng demonyo. Sabi ng demonyo, pwede daw ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabi yan ng demonyo. Kailanman po hindi ang ginawa ng sinabi ng Panginoon Diyos. Pero dahil sa mga naririnig natin, nakikita natin, nagiging acceptable na po. Diba? Makita mo dyan, may kinakasal na lalaki, na po, naghahaligan pa, may kapbabae, nagkakasal din, no? Nagiging acceptable. So, kung doon nakikita, yun po yung epekto na nakikita natin eh. Bakit po nangyari yun? Kasi hindi mo na nakita si Jesus. You were not able to see Jesus at that time. Why? Because the temptation and your desires has conceived it already. At ito po mangyayari, manganganak na ito ng kasalanan. At ito ay mamamatay na sa relasyon mo sa Panginoon Diyos. So what we think? We are what we think. Sabi sa Proverbs 23 verse 7, basahin po natin ha. Kung ano daw po ang ating iniisip, yun daw po tayo. Ano ba sinabi sa Proverbs? Basahin po natin. Proverbs, basahin ko po sa wikang Tagalog. Yan lang po kayo. Maganda pong topic natin. Kaya, para po malaman natin na hindi dapat nalalason ng ating isip eh. Ano nyo po, this lesson to avoid yung bang masisira ang relasyon sa bawat isa. To avoid division. To avoid
lalo-lalo na ang kamatayan sa kasalanan. Ano po? Tingnan po natin ang Biblia sa Kawikaan sa Tagalog po. Babasahin ko lang po sa Bible apps. Ano po? Kawikaan. Kawikaan chapter 23 verse 7. Ano pong sinabi? Tingnan niyo po sa wikang Tagalog. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi suma sa inyo. The point here is the first, yung letter A ng verse 7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob ay ganun siya. So sometimes it's only in the mind. Diba? Sometimes we think, ito ako eh. No, it's only in the mind. Sometimes iniisip mo na, may sakit ka. Ano po? Pero wala naman pala. So hindi mo alam, nalalasan mo lang ang isip mo. No, mas maganda sana kung positibo eh. Iniisip mo ngayon na, kaya ko to. Then, kakayanin mo. Diba? I will go there and preach the word of God. Yun ang positibo. Kaya sabi niya ko, ano yung iniisip mo, yun ka. See? So, magiging tapat ako kay God. Napakaganda po. No? Now, bakit? We are responsible for what we think. Pansinin niyo po, akala natin hindi kasalanan na mag-isip na masama. Ano po? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sabi niya, sinabi nga nung araw, sabi niya, thou shall not commit adultery. Di ba? Sinabi ni Kristo, mag-isip ka lang ng malaswa at masama sa kapwa mo. Nag-commit ka na. See? Sabi ng lumang tipan, huwag kang papatay. Sabi ng Panginoon, ng Panginoong Jesus, magtanim ka lang ng galit sa isip mo. Murderer ka na. So, pansinin niyo po the power of mind. That's why Satan is trying to poison our minds. At yung mga tao naman na nagpapadala kay Diablo, they're trying to poison other people. So, yun po nangyayari na binabanggit. So, tingnan niyo po. Naalala po niyo Romans chapter 12 verse 1. Ano yung sinasabi ni Pablo na nakikiusap siya? Diba? Sabi niya, I encourage you therefore that, sabi niya, be transformed. Mag-transform kayo. Paano? Unang-una, by the renewing of your mind. Sino niyo po? Why Paul telling us to the people, to the Christian in Rome, na kailangan silang mag-transform? Kasi kung dito niyo sa Romans chapter 1, pinalitan nila ang anyo. Di ba? Ang babae, lalaki, kilala nila ang Diyos, pero pinalitan nila ang anyo ng Diyos. Sila ay gumawa ng mga bato, at sumasamba-samba sila. So, na-poison po eh. Way back, panahon natin sa Spaniard, how come Filipino people become Catholic? We've been poisoned by false doctrine. Tingnan niyo po, nalason po tayo ng maling doktrina ng panahon ng araw mga Pilipino. Kaya unti-unti, ito na po naging ano natin. Tingnan niyo po, but we are so blessed, there is an antidote. And Jesus, the word of Jesus is an antidote. But the problem, there are so many people, even though they know, alam na nilang mali, ayaw nilang mabago. Ano po, dapat po, hindi po pwede sabihin natin, yan na po kinagisnan ko eh. Hindi po pwede po yan dapat. We need to accept what is true. That's why Jesus told us, know the truth, and the truth will set you free. Okay, balikan natin. Words and action come from the heart, mind. Totoo po yun eh. Di ba? Kung iniisip mo, bababa sa puso mo, and then come emotion. There's come an action. Na po, yung binabanggit doon. See, no, kaya po, meron kasi minsan, kapatiran, ganito, alam mo na ikiisa, pero yung pala, kumukuha lang pala ng idea sa'yo, tapos, bigla sisiraan ka na, yung mga ganong bagay. Ito po, ang dami pong ganyan, nakakatakot. But we determine, tapos manlalason sila ng ibang tao. At yung ibang tao naman, wala pa, hindi pa alam mga totoo, nakikinig kagad. Why? Na-poison ng kanilang isip. Ano po? Lalo pang babae, tapos sa lalaki pupunta, ay naku, madaling malason ng lalaki. Kaya dapat po, hindi tayo ganyan. Dapat magmatatag tayong Kristiyano. Ano po? Huwag basta-basta maniniwala ng mga bagay-bagay na ganyan. No? But we determine what enters into our heart and mind. Ikaw din magdedetermine niya kung ano pumapasok sa isip mo at sa puso mo. Why? Because we are, sabi na, may kalayaan tayo eh. We are a free moral agent when God created us. God did not created us a robot. Di mo? Kaya kung ano, meron tayo din na magdedetermine kung anong pinapasok natin sa ating kaisipan, mga bagay na ganon. Kaya po, makita natin, mga kapatid, sa gabing ito,
Ano po? Ano ba yung sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6 verse 5 na sinabi noon? Sabi niya, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Tingnan niyo po. At ang buong hangka ng mga pag-iisip kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So yung isip ng tao, all their thinking is masama. Nawala ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya po, pansinin niyo po, kapag nawala ang Diyos sa buhay mo, totoong sasama ang isip mo eh. No po, kapag hinayaan mo na ang demonyo ay kumilos sa isip mo, ay naku po, hindi na, marami na ako nakita pong ganyan na example sa mga kapwa Kristiyano. Ano po, nandiyan. Alam po ninyo ang mga istorya namin. Alam po ninyo yan. Okay? Ulitin na natin. Both God and Satan desire the control of our thought life. Pareho nilang gustong i-control ang isip natin eh. Pero, kanino ka magpapakontrol? Sabi mo, I believe in God, I love God. But Satan is the one who controlling your mind. See? Naniniwala ka sa Diyos, ganyan. Pero, ang pag hinahayaan mo naman, ang diablo ang magkontrol ng puso at isip mo. So yun ang mali. Para bang sinabi natin, katulad na nababasa natin, sinasabi, marami kang kaalaman sa Biblia, pero hindi ka naman nagbago. So yun po, ano po yun? Di ba? Na binabanggit natin. Dapat po makita natin, hayaan natin si God ang mag-control ng ating mga pag-iisip. How? How are we allow God? There is the Word of God in the Bible. God, the Word of God is an antidote for the poisonous snake. At yan po ang demonyo. Tinatawag natin. Diba? Katulad po ng binanggit ni Pablo sa Colossians chapter 3. Ano po sinabi ni Pablo sa Colossians? Basahin ko po sa inyo. Chapter 3 po, verse 1 and 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa sa taas. So the problem now here, hindi natin hinahanap yung bagay na sa taas eh. Kasi puro tayo nandito sa kamunduhan. Ano po, sasabihin natin, ang hirap naman. Oo, totoong mahirap. Pero ano bang pangako ng Panginoon? I can do all things through Christ na nagbibigay lakas sa akin. So the problem, kaya tayo humihina. Kaya tayo bumibigay sa mga kasalanan kasi hindi natin hinahayaan si Kristo na magbigay lakas sa atin. Ang iniisip natin yung lakas natin, kaya ko. Diba? So titinan mo, andyan ang Panginoon. Andyan ang Panginoong Jesus. The giver of our strength. The giver of knowledge and life. Kung bibigyan natin. Kasi sabi niya, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. All the things here, nasa lupa eh. Kaya niyo po, lahat ng binanggit sa Revelation, even the, tinatawag na ni mga coward, duwag na babuhay ng kanilang pananampalataya, duwag na iwan ang mga kasalanan. Ano po, kung titignan natin doon. Kaya po, we determine kung sino ka, kung ano inaalaw mo na mag-occupy at mag-control ng isip mo. Ikaw din po yan. See, naalala niyo po ito noong Wednesday? God is not the problem. You are the problem. Diba? Sin is the problem. Because you allow sin in your life. We allow sin in our life. Inaayaan natin ang kasalanan ang mag-occupy, mag-control ng ating isip. Pag hinayaan mo ang kasalanan na nag-occupy ng buhay mo at isip mo, sino ngayon hinayaan mo? Ang diablo. Di ba? Hinayaan mo kontrolin ka ng diablo. Kaya po yung, alam niyo po ano yung nangyayari sa mundo natin ngayon? Diablo po kumukontrol eh. Kaya sabi ko nga, di ba? Sabi ng Panginoon, sabi niya, take up your cross and follow me. Yung ibig sabihin nito, para bang yubarin mo ang pagkatao mo eh. Sundin mo si Kristo eh. Yun po ang dapat nating malaman. Alam niyo po, di naman magkakaroon ng sinasabi natin na yung mga tinatawag natin na mga lesbian, tinatawag natin na mga homosexuality, tinatawag natin mga liar, mga preacher na nagkikreate ng division, mga ganyang mga bagay, no po, mga sinungaling, no po, ng mga maninira ng kapwa Kristiyano. Hindi naman mangyayari po yan eh, kung nandyan ang Diyos sa buhay mo eh. See? So sabi mo, hindi ganito na ako pinanganak eh. No! Hindi ka pinanganak ng ganyan ng Diyos. Tandaan mo, di ba? Pinanganak ka ng Diyos na wala kang kasalanan. Kung baga sa pinanganak ka ng Diyos na babae ka, pinanganak ka ng Diyos na lalaki ka, at hindi mo pwedeng baguhin yan.
Tinan niyo po. See? So, yun po ang nangyayari. Bakit po? No, inahayaan natin, we allow sin to occupy and control our mind. Tinan niyo po Romans 8:5. Anong sinabi diyan? Set their mind. Saan niya sinet ang kanilang isip? Tinan natin. Romans 8:5. Basahin po natin. Romans chapter 8 verse 5. Mga kapatid, dyan po ba kayo? Yan. Malamig naman ang panahon. Nasa bahay lang tayo. Kaya napainig po tayo maganda. Ano po? Samantalin natin. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay na laman. No po? No? For those who are after the flesh. Niyo po, yun din ang kanilang mga iniisip sa laman. Datapat ang mga ayon sa espiritu sa mga bagay na espiritu. So yun po ng mga bagay na we set our mind on the fleshly lust. Makamundong pagnanasa. Do not set your mind there. Kailangan po natin alisin niya, iwaksin natin. Anong sabi doon? Kanina binasa natin sa Colossians 3:2, set your mind on things above. Tinan niyo po, may kasalanan ba sa taas ng langit? Wala po. Yan. Ano po? Philippians 3:19, ang katapusan. The end of those who set their mind on earthly things. Ano yung katapusan nila? Basahin natin. Philippians 3. Balik-balikan natin mga Pilipos. Ano po? Philippians chapter 3 verse 19. Anong sinabi po dito? Basahin po natin mga kapatid. Maganda po ito. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Tingnan niyo po. Diba? Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Tingnan niyo po ang binabanggit doon. 2 Corinthians 10:5, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Dapat po ganun mangyari sa atin. Na po, magkaisa tayo, magmahalan tayo. Let us share a burden with one another. By this you fulfill the law of Christ. Na po, let us pray with one another. Love one another. Be honest to one another. Most especially po, be honest to the Word of God. Huwag mong bagubaltutin ang Word of God. So, pag sinabing division is division, mali. So, mali po talaga yan. Pag sinabi ng Panginoon na lie is sin, totoo pong kasalanan po yan. Pag sinabi ng Panginoon, dito mga bagay na to, kasalanan po yan. Tandaan niyo po, whatever ang hindi sa Diyos, ito ay kasalanan. Tandaan niyo po yan. Ano po? Ito Romans chapter 1 verse 21 to 28. Ito po yung sinasabi ko kanina, binabanggit ko. Ano po? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos. Tama po, di ba? Kilala natin ang Diyos. Siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos na pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan ang kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Sige po, it's ignorant. Alala nyo kanina sa Buddhist, di ba? Buddhist teaching. Ignorance. Na po, isang lesson po yan. Po, ang mga nagmamang marunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. So yun po yun, pinalitan nila ang Diyos Di ba? Katulad na lang halimbawa ng mga picture ni Jesus Christ na nakikita nyo. Hindi naman po si Kristo yun. Katulad ng nakalagay natin na yung meron pang the eye, di ba? Hindi po si Jesus Kristo yun. Yung merong picture na may labat na puso, na may apoy, may cross, hindi po si Kristo po yun. So yun po mga nangyayari. Ano po? Minsan sumasamba sa ibon, sumasamba sa mga hayop. Ito po maganda, 24. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Hinayaan na ng Panginoon Diyos Matigas ang puso Ayaw magbago ng isip. Ito po warning. Warning to all of us sa atin po. Kapag po matigas ang puso natin, matigas ang isip natin, ayaw natin baguhin ang ating kaisipan, hahayaan ng Diyos tayo mapanatili doon Kaya nga sabi nga, di ba? Accept the word of God with meekness. May pagpapakumbaba. Magpakumbaba kang tanggapin ang salita ng Diyos. Huwag mong ipilit yung iyong paniniwalang mali. Ano po? Ang sabi pa rito, sabi niyo to, dahil dito ay karumihan ng mga pita, kanilang mga puso, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano ba? At sila nagsisamba sa nangalingkod
sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Dahil dito'y binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat, pansinin mabuti, pansinin ng Diyos ha, pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Babae, pinalitan na. Naging lalaki na iba. Lalaki, naging babae. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ng katutubong kagamitan ng mga babae. Ayan, ay nanganinga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa. Ayan, tingnan niyo po. Yun pong may udulo. Kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. God is a merciful God. If we are going to repent, the Lord will accept us and will remove us from bondage of sin. Aalisin po tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Pero kung di tayo magbabago, hahayaan po ng Diyos tayo sa kapahamakan na yan. Tingnan niyo po. And you have made alive. Binuhay tayo. You were dead in trespass and sin. Binuhay na tayo mga kapatid. In which you once walked according to the course of this world. Dati ganun ang pag-uugali, ganun lumalakad tayo, nanlalasan tayo ng kaisipan ng kapwa-tao, dito bulong-bulungan, no? Bintang dito, bintang doon, saksak sa likod, saksak dito, no po? Dati ganun tayo, pero binuhay na tayo. Tingnan niyo po, according to the prince of the power of the air, the spirit who now work in the sons of disobedience. So sino po yung espiritong kumikilos o tumatrabaho sa mga anak ng mga hindi masunurin? Ang diablo po yun, ang sinasabi. Pati hindi mabuti, the prince of the power of the air. Ito po ang kamunduhan, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. Sinapaalala ni Pablo sa Epeso, dati ganun kayo dati ganyan kayo, di ba? Fulfilling the desires of the flesh, yung hayaan yung mga pananasan ng inyong laman, yung inyong kaisipan, no po, sabi doon, and were by nature children of wrath, anak ng galit po, just as the other. Pinaalala sa kanila ni Pablo na ganito kayo noon, pero the verse 1, ginawa na, binuhay na kayo dati kayong patay sa kasalanan, so huwag na tayong mamatay pa sa kasalanan, tayong mga Kristiyano na bautismuhan. Kung may nakikinig po kami na hindi pa Kristiyano, hindi pa na bautismo, magpabautismo na po para po rin kayo mabuhay. Ito naman po tayo mga Kristiyano na sa iglesia, nasa loob na ng iglesia mga kapatid. Huwag na natin patayin ang ating sarili sa kasalanan. Ano po? Huwag natin hayaan malason pa. Kapag may ganitong kapatid, uy si kapatid, sinisiraan si kapatid. Huwag na tayong basta-basta maniniwala, magpapalason. Uy si kapatid na ganyan, alam mo, binubulsa yung pera ng mga relief. Ang daming bet na nangyayaring ganun. Naniniwala ba kayo basta-basta? Meron po kasi naniniwala. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa kanilang inggit, sa kanilang pagnanasa, sa laman na kanila. Ano po? So yun po mga bagay na ganun. Yan, pansinin niyo po, ginulatan natin ng yelo. So pa isa, desires of the flesh and of the mind. Ayan, nangyayari. No? This I say therefore, and testify the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Pansinin mo mabuti. In the futility of their mind. Sa kaguluhan, kasamaan, kalokohan ng kanilang mga pag-iisip. Yung kanilang having their understanding darkened, nabiliman ng kanilang pangunawa. Being alienated from the life of God. Naiwalay ka na sa buhay ng Diyos. Because of the ignorance that is in them. Because of the blindness of their heart. Binubulag mo ang puso mo Ngayon, alam mo na dapat po totoo. Huwag mo nang bulagin ang isip mo. Di ba? Kapag may isang kapatid tayo na umuunlad, matuwa tayo. Hindi yung sisiraan pa natin. Kapag may kapatid tayo nakatanggap ng ganito, matuwa tayo. Di ba? Pansinin niyo po, ganun dapat po yun. But you have not so learned. Hindi niyo pa natutunan si Kristo, sabi ni Pablo. If indeed, sabi niya, you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off, tinanggal mo na, concerning yung dati mong pag-uugali, yung luma mong pagkatao, no, na lumaki sa corruption, ayon sa mga pagnanasa ng laman o pagnanasa mo, narinyo ka na ng espiritu sa iyong isip,
and that you put on the new man. Nilagay mo ng bagong mong pagkatao which was created according to God in true righteousness and holiness. Pansinin niyo po. Di ba? Yung preaching ko nung linggo, nung umaga. Di ba? God is holy that we need to be holy. Because God is righteous and holy. That's why we all need to be like Him. Huwag nating hayaan malaso ng ating pagkaisip. Ano po? Sa pagiging ignorant natin sa mga mali na mga bagay na ganito. Tandaan niyo po, isa lamang po ang turo, isa lamang po ang iglesia. Hindi po marami ang iglesia, isa lamang po ang iglesia. Ang iglesia lang po ng ating Panginoong Jesus na tinubos niya ng kanyang dugo. Yan lamang po. There is no such born again group, there are no such fellowship like this. There is only one church, one body. At si Kristo lang po ang head. Wala po mga head ang apostol, pastor, wala pong ganun. Wala pong mga praile o pare, kung tinatawag natin, wala pong mga papa, kundi si Kristo lang po ang puno. Ang iglesia po, ang tanging headquarters po na iglesia ay nasa langit lang po. Mga kapatid, no po, wag po kayong palason, mga kaibigan, wag po kayong palason sa inyong kaisipan. Ayan. Sabi nun, nasiya ninyong katampatang pagsamba. Ano yun? Ang pagbabago ng isip. Tignan niyo po. See? Sabi niya, iharap ninyo ang inyong mga katawan na haing buhay. Mo, see? Your body, sabi doon, is your sacrifice, sabi doon. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. The moment that we don't renew or we don't transform our mind, mag-transform isip, hindi natin malalaman talaga ang mabuti at kaaya-aya. Kaya po napakahalaga mo, if you want to know the truth, if you want to know yung mga bagay na maunawaan mo ito, mag-renew ka ng isip mo. Ihanapin mo yung mga bagay na nasa taas lamang. At yung salita ng Panginoon, napakahalaga po yun sa buhay ng isang tao. Ayan po, yung epekto ng mundo, the impact of the world. Poisoning the well. Alam niyo po yun, yung well, balon, lagyan mo ng lason. Kapag ininom ng mga tao, mamamatay ang mga tao. Di ba? Nalala ko nung way back 19 ano yun, nung nangyari na yung isang pastor, ano po, nangyari ata sa Waco, Texas, isang grupo. Di ba? Sinabi ng pastor, kailangan natin inumin to, lahat sila uminom. Lahat sila patay. Yun po. I-google po ninyo yan. Kung titignan nyo, alimutan ko pangalan ng pastor na yan eh. Silang lahat ay namatay dahil po sa pag-inom ng lason na yun. Na po, nalason kanilang kaisipan eh. Di ba? So ngayon po maraming nalalason ng isip. Maraming nalalason ng pang-isip ng kingdom na sinasabi nila nasa Davao. Maraming nalason ng isip ng mga bagay na tunanan sa Roma. Maraming nalason ng isip ng mga bagay na nandoon sa tinatawag natin na yan, meron dito sa Marikina, malaki. Ano po? See? Meron dito po, nalason din pong isip ng mga tao dito po. Sa mga bagay na grupo ng mga, yung lang yun po yung mga kumakatok sa pintuan, yun po, nalason ng kanilang isip eh. So yun po yun. Kaya dapat po tulungan natin yung mga taong yan. Tayo pong mga nandito sa tumatawag dati na tayo ang lumalagay sa katotohanan, tulungan po natin sila. Ang tunay na pagmamahal po. Di ba? Pagmamahal, itulungan natin yung mga taong naliligaw. Ayain natin sila. Ano po? Sa tama. Huwag natin bigyan sila ng gamot. At yung si Kristo ang gamot na yan. Ano po? See? Ayan, tinan nyo po. Yung movie industry natin, Disney, napupunta sa pornography. Dapat po gawin natin from pornography to Disney. Ayan, mas maganda. Television, sitcoms, realidad. Ano po, even the news media, nalalason po tayo mga balita na sabi natin, ang dami pa naman fake news no po, na binabanggit natin. So nalalason na po tayo doon. Mga mapapanood natin, ganito mga bagay na ganun. No? See? Music industry, ganun din po yun. Mga tugtog, mga masamang sinasabi, kanta-kanta tayo, pero hindi natin masama yung mga sinasabi. No? Kaya sabi nga ng Biblia, di ba? No? Sing with understanding eh. No, unawaan natin to eh. Internet, ayan. Ganyan po. Di ba? Si internet, na ayan, mga Facebook, hindi mo, daming tao po. Ano po? Meron dyan tao po. Kita sumasayo, ganun, papaita pa sa'yo. Mga ganun bagay. Ano po, hindi na dapat ganun.
Dapat po alisin natin yung mga bagay na ganyan. Kasi bakit po? See, too much Facebook can rob us of our time. Hindi masama po Facebook, ha? Diyan po tayo nagpo-post, okay lang. Pero pag too much po, nananakaw na po yung oras mo. Di ba? Kung minsan, meron ako narinig dati ito, na nasunog yung bahay dahil sa Facebook eh. Ito po, nakakatakot po yung mga ganun. Di ba? Bakit po? Facebook ng Facebook eh, umapaw yung kalan. Nasunog lahat ng kinain, tapos sunog ang bahay. Totoo po yun. May nangyari pong ganun. Kaya wag nating hayaan po. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ayan. Kaya minsan sa worship, po, nag-worship pero Facebook na doon. Dami po nakikitang ganyan. Ayan, alam na ng Diyos yan. Ano po? So we must be able to discern healthy from unhealthy. Ayan. Alam mo yung malusog kaysa hindi malusog. Kung baka sa ano masarap kainin? Ano po? Yung rotten apple o bulok na mansanas o yung sariwang mansanas. Alam mo kung ano masarap doon. Di ba? Ito, good from bad. Our own vulnerability. Dapat alam mo yan kung saan ka mahina No? Sabi nga, for I am weak, I am strong. Dapat magpalakas tayo doon lalo kung saan ka mahina. Po, the word of God will make you strong. Salita ng Diyos. And Jesus Christ will give you strength. Totoo po yun. Yan. Po. No? Okay? Tinan nyo po. Filthy language. Kasalanan din po yan. Poison din po pala yan. Yung palamura, palabintang, pangkikers, yan, mga ganyan. No? Recreational alcohol and drug use are lason din po yan. Wala naman siguro kung kapatid na nakita nagda-drugs. Pero may mga kapatid ako nakikita, alcohol inom-inom, tagay-tagay. Wait lang, yon, bumalik na po. Aha. So, pansinin nyo mabuti. Pasensya na po, sorry po. Okay, yan. Hatred is poison. Yan, poison din palang galit. Bakit po naging poison ng galit? Kasi po pag galit ka, di ba, nakaisip ka na hindi maganda? Sama, yan. Prejudice, yan. Yung pang nagbabase ka sa nakita mo lang, hindi mo alam yung pagkatao. Injustice, yan, is poison. Gossip, chismis, marites, marisol, dami. And slander are poison. Resentment is poison. Tingnan niyo po, pati resentment, poison din. Ayan. Kaya sabi ni Pedro, we must be able to discern. We can become desensitized to the world and to its danger if we are not extremely careful and vigilant. Magbantay tayo, mag-ingat po tayo. Yan po ang sinasabi sa atin. Napakalaga po, bantayan natin mabuti ang ating kaluluwa, mga kapatid. No? Yung lason na yan, nakakalason talaga. Batiin niyo po. Pwede niyo pong i-screenshot. Ayan. Yan po yung mga lason. Dami, po. Mamaya po, screenshot ko yan para po ma-share sa atin. Okay? Yung binabanggit na yon. Aha. Yon. Okay, na-screenshot po natin. Yan. Yan natin. No? Have we allowed worldly toxin? Hinayaan ba natin ng mga makamundong toxin to negatively affect our family? No? Affect yung ating mga kapwa Kristiyano, ang iglesia, ang relasyon natin, ang relasyon natin, kaya sabi dito, anger, resentment, bitterness, then unforgiveness, hatred, hurting, division, enemies. James chapter 3 verse 13 up to chapter 4 verse 4. Kung titignan natin na binabanggit ito, hinahayaan ba natin ang mga toxin na yan na ma-involve sa pamilya natin? Hindi po dapat. Sa loob ng iglesia, dapat po tanggalin natin ang mga toxin natin. Kaya nga meron mga tinatawag na detox. Detox ba tawag doon? Di ba? Nagde-detox ka, tinatanggal mo mga toxin sa katawan, yung binabanggit doon. Di ba? Okay? So kung titignan natin, yung mga negative na-affect ang ating pong relasyon sa ibang tao, sa kapwa Kristiyano, ayan, yung binabanggit natin. Ano sabi ng Hebrews? Pursue peace, ayan, no, with all people, and holiness, without which no one will see the Lord. Nalala yung sinabi ni Kristo Matthew 5, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Dapat po ganon. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Pansin nyo mabuti looking carefully, mag-ingat, lest anyone fall short of the grace of God. Lest any root, ugat, ng bitterness
ito ay susipol pa sa atin. Magkukos lang ito ng problema, trouble sa buhay natin. And by this, many become defiled. Yan po maganda sinabi po sa New King James Version. Okay? No? The impact of the world, these toxins rub us off. Na po, ano yun? Tansinin niyo po. Pag hinayaan mo yung mga toxin na yan sa buhay mo, sa kasalanan sa buhay natin, mundo, hinayaan mo sa kasalanan sa mananakaw ko ang iyong kaligayahan, ang kapayapaan, no, kaligayahan din, happiness, kasayahan, ano po, kaligayahan, kasayahan, yung ating confidence, mawawala po eh. Ano po, yung ating pong pagiging parang tunay na tao. Pag hinayaan mo yan, para bang magkakaroon ka ng ito problema, papasok po yung depression. Di ba? Kung titignan natin, kung baga sa ano katulad ng isang nag-ano sa akin na sabi niya, gusto ko na magbago. Babae siya, pero naging lalaki siya. So, sana nga po, totoo nagbago na siya. Hindi ko na siya na-contact pa. One time, minessage ko siya, hindi na sumagot sa akin. Nagsabi siya sa akin na, Brad Danny, sawa na po ako, pagod na ako. Gusto ko na maging tunay na babae. Sabi niya, may girlfriend siya eh. Pero, nagpapalason pa rin ang kanyang isip. Tignan niyo po, yung bagay na ganun. Kaya napakahalaga po sa buhay natin, mawawala pa rin po ang pag-asa mo. Parang wala ka ng pag-asa. Kasi puno ka na ng toxin eh. Sapagkat sa tao, kapag ang isang katawan mo ay puno ng toxin, hindi magiging maganda yan. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan. Kaya nga meron tayong tinatawag na pang-alis ng mga toxin sa katawan natin eh. Hindi po ba? Yan yung binabanggit doon. Kaya dito, mawawala din po yung higit sa lahat yung buhay. Na sinasabi ko, pag ang katawan mo, punong-puno ng toxin, kamamatay mo yan. Ganon din po ang spiritual. Kapag puno ka na ng toxin, kasalanan, walang lahat sa yan. Para bang lagi kang worry, di ba? Para bang lagi kang, meron kang anxiety. Kasi nga po nandoon eh. Di ba? Isa sa mga poison na tinawag kanina ng mga Buddhist, pansinin niyo po. Okay? Ngayon po, ito po ang impact o epekto ng mga maling aral. No, yung pang tupa, pero sa loob pala lobo. Yan, ravening wolf. Kaya mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Yan, nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob, mga lobong maninila. Tingnan niyo po, mga preacher po, pansinin niyo po. Yan, mag-ingat po tayo doon. May mga gumagamit po na pinalalaso ng isip ng tao. Kaya po, dapat tayong mga Kristiyanong tunay, mag-double time tayo. Magsikap tayo na magturo ng utos ng Panginoon para mabuksan ang kanilang isip. Di ba sabi nga, no, malaman nila ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Sino po magtatrabaho yan? Tayo po eh. No, we need to work, we need to evangelize. No, go out po tayo mga kapatid. Mag-encourage tayo, mag-share ka sa kaibigan mo, no, mag-aya ka ng kaibigan mo para yung kanilason na maunti-unting mawala sa kanilang pong pagkaisip, sa kanilang kaisipan. No, po, sino pong gagawa niyan? Tayo po yun eh. Tayo ang ginagamit ng Diyos upang maging doktor. No po, di ba? Although meron tayo talagang dakilang doktor, ang Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi, okay lang yan kahit ano paniwalaan ko. Yan po nasa lason na isip nila. Di ba? Diba? Proverbs 14, there is a way that seems right to a man, but in the end, lead to death. Know the truth, and the truth will set you free. John chapter 8. Ano po? Tignan na natin. Ano pa? No? We are not saved by work. Hindi tayo maliligtas ng trabaho ng pagsunod, ng trabaho ng paggawa. Hindi mo na kailangan sundin si Kristo. Yan. Yung mga sinasabi. Salvation is, ang kaligtasan, manampalataya ka lang. Ano po? Manampalataya ka lang. No? Huwag ka na magbautismo. Hindi, tandaan niyo po mga nakikinig po ngayon, i-share po ninyo ang kahalagaan ng bautismo. Kasi po pag hindi nagbautismo ang isang kaluluwa, wala pong kaligtasan. Pero pag nagbautismo naman po, tanggalin mo na lahat ng toxin. Renew your mind, be transformed by the renewing of your mind. Yun po nangyayari. Kasi kung minsan may mga nabautismo na, ang mga kabataan ngayon, nabautismo na, umatin sa iglesia, nawala, nagkatrabaho. Nung nagkatrabaho na, pinupuno ng toxin ng kanilang mga buhay. Nakita mo dyan, nandun, tagay-tagay na, aba. Nakakalungkot po, ano po. Diba, mayroon pa tinatawag na, ano ba yung tawag doon? Yung may vape. Yun. Gaganon-ganon pa. Hindi nyo lang, lason po yan. Ano po? Yan. Okay? So, yan po. See?
Tandaan niyo po mga kapatid ha, marami na tayong matapos pala. Okay, ang impacto ng false doctrine, the impact of false doctrine, the truth is not believed, the truth is not obeyed, the truth is ignored, the truth is rejected, the truth is suppressed, the truth is misrepresented, the truth is fought against, the truth is maligned, the truth is ridiculed, mocked, the truth is hated. So sino po yun? Ang Panginoong Yesus po yan. Di ba? See? Di ka naniwala kay Kristo, di mo sinunod si Kristo, inignore mo si Kristo, nireject mo si Kristo, no? Sinoppress mo si Kristo, no? Nirepresent mo si Kristo na mali, di ba? Inaaway mo si Kristo, minalain mo si Kristo, rinidicule mo pa siya. At dito po, galit ka kay Kristo. See? So yan po yung mga bagay na ganoon. Nagalit ka sa Kanya. So kailangan po natin labanan ng isip. Paano? Yun, nakita niyo po to? Yan, dapat ganyan suot natin. Hindi po literal ha. Hindi literal na magsusot ka ng ganyan. Yung bakal po yan, mabigat yan. Ayan. See, yan po yun. Satan's goal is to pollute our minds. Dumihan ang isip natin. Mundo ay masama. We are to be holy, untainted by the world's influence. Dapat huwag tayong patutokso sa influensya ng mundo. Yan po, natapos ko lang po agad. We must feed our mind with the things of God and the Bible. The Bible. If we are to remain holy and serve to God, gusto mo maging banan, maglingkod kay God, kapatid. Huwag mo isipin na ikaw ay mangangaral, ikaw ay maraming alam sa Biblia, ikaw ay graduate ng ganito, graduate ng ganyan, ikaw ay doctorate. Hindi po yan na magliligtas sa atin. Ang magliligtas po, ang pagsunod na tama. At higit sa lahat, ang pagmamahal sa salita ng Panginoong Diyos. Pamumuhay sa Word of God. Yan po ang magliligtas sa atin. Ano po? Sabi niya, even you gain the whole world, mawala naman ang kaluluwa mo. Wala po yan. So, ang magliligtas po sa ating kapatid. Tandaan niyo po yan. Okay? Pansinin niyo po ang suot. The Word of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword is the Word of God. Then, sabi niya dito, belt of truth, then shield of faith, then kung titignan natin yung boots, o handa kang mamuhay na katulad ni Kristo, no? And we must pray for that. The lamp of the body is the eye. Tandaan niyo po yun, the eye is the window of your soul. Kaya sabi ko nga, ang epekto na nakikita natin at naririnig, ano po? See? Hindi basta kung nakita mo, uy, marami sila, ganito. Po, mali. Tingnan mo ang katotohanan sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya naman, take a fire to his bosom, and his clothes not be burned. Hindi po. Pag nasimulang apoy dyan, masasunog ka na. Kaya pag nasimulan mo ang kasalanan sa maliit at lalaki ng lalaki yan, kamatayan ang maaabot sa inyan. Proverbs chapter 6 verse 7, sinabi po yan. Then if your right eye causes you to sin, sabi nga, tanggalin mo. Hindi literal yun, kundi baguhin mo ang buhay mo. Then, Romans chapter 13:14, make no provision, no po, for the flesh. Huwag mo nang hayaan pa na magkaroon ng provision sa laman para ma-fulfill ang lust, tinatawag natin. Keep your heart with all diligence. May pagsisikap puso mo. Dapat kapag dyan ang gagaling ang issue ng buhay. Ilang beses na natin narinig po yan. No po? Proverbs chapter 4 verse 23 po mga kapatid, tinatawag na yan. Okay? Ayan. Be strong in the Lord. Number 1 po yun. Kapatid, kailangan natin na maging be strong in the Lord. Ayan. Receive the truth. Tandaan natin. Ayan. Okay? Papasalamat na po ako sa 3 po nanonood po ngayon sa atin. Ganda po. Obey the truth. Become spiritually minded. Ayan. Ano po? Dapat po yan ang laban natin eh. Isip, para huwag malason ng ating kaisipan. Ang paglason ng ating kaisipan, ang epekto, no, kung ano nakikita at naririnig natin. Dapat po alam natin ang tama at mali lagi. That's why we all need to obey the Word of God. We all need to allow the Word of God in our life. Dapat po mas sundin natin ang Diyos kaysa ang Diyos ng mundong ito. Ayan, nakabit ko lang po ito. Po, ang Diyos ng mundong ito, the prince of the power of the air, sabi kanina. Ano po? Guarding our heart and mind by thinking on the things above. Isipin mo yung mga bagay na nasa itaas, sabi ng Panginoon. Ano po? Na binabanggit sa atin.
Kaya napakaganda po sa gabing ito sa ating pag-aaral, the poisoning of our minds. So thank you po sa inyong pakikinig and for joining us sa gabing ito. Tandaan niyo po ang mga bagay na ito. Yan, the battle for your mind. Paglalaban sa inyong isip. Maging matatag lang po tayo, kapatid. Muli, maraming salamat sa inyo sa gabing ito, sa pakikinig nyo. And I hope and I pray lahat ng narinig natin ay maisabuhay po natin. Pray for me as I pray for you. Magdasalan tayo sa bawat isa. Manatili tayong tapat sa Panginoon Diyos. Tandaan nyo, madali malaso ng ating kaisipan. Marupok tayo, pero magiging matapang tayong lahat. Magiging matibay tayo kapag si Kristo ay nasa ating buhay. Tandaan niyo po yun. If Jesus Christ is in your life, then you will become stronger and stronger, and your mind will not be poisoned by this world. Magiging matatag tayo. At bawat nakikita mo ngayon, hindi ka agad padadala. You will not going to magusda kagad. At ano man narinig mo, hindi ka kagad maniniwala. It's not according to the will of God. Do not believe. It's not according to the word of God. Do not believe na manampalataya ka lang maliligtas ka. No. Kailangan po yun. Kailangan po sa buhay natin, tayo po ay may pagsunod. Share the word of God. Mga kapatid na nakikinig ngayon, let us continue to evangelize. Let us bring the antidote to those who have been poisoned by this world. And the antidote is the gospel of Christ. And Jesus Christ is the antidote. Magandang gabi po.